paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
Morning po sa bawat isa. Inaanyahan ko po, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya po nating Panginoon. Amen? So muli, isang mapagpalang umaga po. Sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Amen. Ayan. So sa umaga pong ito muli, tayo po ay narito. We are here to give the highest praise to our Lord, to give praises and glory sa ating pong Diyos na buhay. Amen? So bago po ang lahat, meron lang po akong gustong basahin po sa inyo. So, basahin po natin sa Isaiah 43, verse 1. Ang sabi po dito sa Isaiah, "But now, O Jacob, listen, the Lord who created you." So, ito pong verse na to, try po nating i-personalize. Isipin po natin, tayo po ang kinakausap na ating Panginoon. Sabi po dito ulit, "But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says." Ito po ang sinasabi ng Diyos para sa ating pong lahat. "Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine." Amen? So napakaganda po ng sinabi ng Panginoon po dito, na tayo pong lahat ay sa Kanya. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, we will declare, idideklara po natin yan, "Lord, I am yours." Sabihin natin sa Panginoon, "Panginoon, narito ako ay sa iyo, at ikaw ay akin, Panginoon." So, you will sing po sa umaga pong ito. Here I am before you, falling in love and seeking a truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice 'cause you set me free. Come on, we will sing. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I'm yours. I am yours. Oh, the good you've done for me. I lift up my hands for all to see that you're the only one who brings me to my knees. You share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. We will shout. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. We will
manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong linggong ito na ibinigay niyo po sa amin. We are yours, Lord. You are ours, O God. Salamat sa panibagong buhay, kalakasang binigay mo sa amin. Narito kami, O Lord, to honor you, to worship you, to bless your name. Father God, sanctify us by the blood of Jesus. Cleanse us, Lord, with your holy blood. And make us righteous before you, Lord. And today, Lord, is a day of celebration. Today is a day of victory, O God. Lord, salamat. Dahil ngayong araw na ito'y patuloy kang magpapakilala sa amin sa isang tama't Bibliang kaparaanan. Patuloy mong pagpalain ang iyong salita naming pag-aaralan. Pahiram mo ng langis ang labi ng iyong lingkod, Pastor Joseph, sa pangangaral ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati at ihandaan niyo ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. And Lord, we pray also for our beloved nation of the Philippines. Lord, bless the Philippines, O God, Luzon, Visayas, and Mindanao. May your kingdom come, may your will be done. You change us the times and the season. You remove all kings and put new kings. Lord, sa namin pinagkakatiwala ang darating na halalan sa Mayo sa isang taon. Ilagay mo sa puso ng mamamayang Pilipino ang nararapat na susunod na ibobotong Pangulo na aming bansa na may tunay na pagmamalasakit, may hangaring magkaisa ang Pilipino, hindi magkawatak-watak, hindi mag-away-away, kundi ang mga Pilipino ay tunay na magkaisa. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, ang aming susunod na Pangulo sa isang taon, ang aming Vice Pangulo, Panginoon. Lord, salamat. Magari ang kapayapaan sa aming bansa, ang pag-ibig at lahat ng kasamaan ay mapuksa, lahat ng mga gawa ng demonyo, Panginoon. Lord, salamat. Sa namin pinagkakatiwala ang aming Sunday worship na ito. At ipuin niyo mga kapatiran, dalhin niyo po sila rito upang makasama naming sumamba at maglingkod sa iyo. We thank you, Lord. We honor you, Father God. Receive all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, Amen. 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 Patuloy po tayong aawit sa Panginoon. Patuloy natin i-declare na tayo po ay sa Kanya. Amen? So, excited po ba tayong sumamba sa ating Diyos? Sigaw, pwede po ba nating isigaw? Hallelujah! Mas malakas po. Hallelujah! Amen. Kayo sumamba sa ating Diyos. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing. Sing, who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Lord, is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? Sing, it's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. So let's sing, who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me,
know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Whoa, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing, I know, I know, I know. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Sing, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. How many will declare? Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running, and you found me. I was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing, I know, I know, I know, I know, I know. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive, yes, Lord. I've been set free. I belong to you. You belong to me. I know who I am. Come on, let's declare. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Jesus, you are mine. You are mine.
for your presence, Lord. Glorify your name, oh Lord. Thank you for your presence, Jesus. Oh, yes. Oh, thank you, Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O Diyos, ay sa'yo. And Lord God, as we sing, as we dance, as we lift up our hands, as we clap our hands, Panginoon, Lord, you alone, Panginoon, ang mapapurihan sa umaga pong ito. Thank you, Jesus. Because it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yes. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, once again we'll sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Once again, sing, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Oh, yes, Lord. Jesus be the center of my life. To the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, sing, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Lord, you are the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all
center of our church. Oh, glorious church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. So Jesus, Jesus. Oh, come on, shout the name of Jesus. Oh, worship the name of Jesus. Oh, praise the name of Jesus. There is power in the name. Oh, there is healing in the name. There is joy in the name. There is peace in the name of Jesus. There is love in the name. There is healing in the name. Oh, shout the name of Jesus. Jesus, Jesus, from my heart to the head. Come on, church. Sing Jesus is It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the head. Jesus, it's all about you. Yes, it's all. Come on, lift up your voice. From my heart to the heavens, say, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about, it's all about you, Lord. From my heart to the heavens, it's all about you. It's all about for the last time. From my heart to the heavens, it's all about you. Yes, it's all about you. Hosanna, Hosanna, in the highest church, lift the name of Jesus. Let our King
presence, God. We thank you for your presence, Lord. Oh, yes, Lord. It's so good to be in your presence, Lord. Oh, thank you for moving in this place. Thank you for touching our hearts, Lord. Thank you for your Holy Spirit, for empowering in us. Oh, Hosanna in the highest. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. We are here because of you. We lift up our hands because of you. Lord, we sing a praise. We sing a worship because of you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. We are united in the Spirit, Lord. Worshiping your name, glorifying your name, oh God. Oh, we worship you, Jesus. Thank you for moving in this place. Thank you, Lord God, for filling us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, Oh, receive all the honor, the praises, and glory. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. We lift your name on high, O God. We glorify your name. Receive all the praises, Lord. Receive all the honor, the glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo muna po ang lahat. Praise God, praise God. Magandang po sa ating lahat, maging sa lahat po ng mga nasa kani-kanila mga tahanan, diyan po sa Virginia, sa aking ate Gigi, sa aking bayaw, si Kuya CJ, happy anniversary sa inyo, sa wedding anniversary ninyo nung makalawa. At natatandaan ko nung kayo ikasal ko dyan na I think 3 years ago, no? O 4 years ago. So, God willing, next year ay makapunta ako dyan sa Virginia. No? Amen. So, praise God, sa umaga pong ito, bago po natin marinig ang mensahe ng Diyos, gusto po natin i-welcome yung mga first-timer na nandito po sa ating church. Pwede po pakitaas yung ngayon lamang nakadalo rito. Pwedeng pakitaas ang kamay. Yung first time na nakapunta po dito. Ayan, si Giselle, ayan, si aking balae, ayan, meron mga 4-5 sila, no? Si Sister Eva. Amen. Narito po kayo sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito pong Be Lifted Up Church is a non-sectarian, full gospel Christian ministry. Wala po tayong dinadalang anumang sekta rito o reliyon. Ano po, maring lahat tayo, Catholic, kung may dadalo diyang sa Badista, Mormon, Iglesia o anuman po reliyon niya, welcome po kasi po ang layunin ng Diyos ay maging isa tayo, magkaisa tayo. Ano po? Hindi natin pag-uusapan dito anumang sekta ng tao. Ang pag-uusapan natin dito ay wala iba kundi ang purong salita ng Diyos. Yun lamang po ang ating pag-aaralan. Kaya nga po non-sectarian, full gospel Christian ministry. Purong salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Christian ministry, the word Christian, kaya tayo tinawag na Christian dahil si Christ nandoon. Because without Christ, I am nothing. No? Christian, pag tinanggal natin yung IAN sa huli ng Christian. Kapag wala si Kristo, wala tayong magagawa. Kaya nga po, sa gawain pong ito, wala tayong iba itinataas kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Sus. Kaya po, welcome ang bawat isa po na dumalo po dito sa gawain ito ng ating Panginoon. At ang ating pong mission, nitong ating church, ang mission po nito is to lift up the name of Jesus. No? Itaas lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus and to preach the gospel of the kingdom of God to the nations. No? Ipangaral ang paghahari ng Diyos sa lahat ng mga bansa. And proclaiming that He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Sa pamamagitan niya lamang po, ang ating Panginoon lamang ang katotohanan, ang buhay, at siya lamang po yung daan, wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya nga po sa gawain nito, siya lamang pong itinataas natin at wala ng iba. At ang vision po natin is a faithful church motivated to live victoriously. Ang vision po natin ay ma-motivate, mapasigla, mapalakas. Ang bawat isa po'y mabuhay na matagumpay
And as a light in this world, bilang liwanag po tayo ng mundong ito, through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan. Kaya mahalaga po na minamahal natin ang Panginoon, no, iniibig natin siya. Kaya nga po sa gawain na ito ay isang church na matapat, na minomotivate tayo, pinapalakas ang loob natin na talagang mabuhay tayo na matagumpay. Kasi nga po maraming tao hindi nabubuhay na matagumpay. Ano po, baksak ang buhay nila. So kaya nga, yung faith natin kay Lord, wag mawawala sa puso natin. Saan man tayo dumako, saan man tayo pumunta sa iba't ibang bansa, lagi tayong magpe-pray, magtiwala sa Diyos that God will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po? So kaya nga po, sa oras na ito, ay dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at narito po ang ating nagpapastor po dyan sa Paranaque at tawagin natin ang lingkod ng Panginoon. Ayan. Okay, bago po ang pangangaral natin ng salita ng Diyos, ay dadako muna po tayo sa ating testimony. Pakinggan po natin yung mga nag-testify through Zoom sa kung paano silang pinagpala ni Lord, binago ng Diyos. Pakinggan po natin yung testimony ng ating mga ilang brother and sister. Salamat din po ako sa mga teachers ko at saka kay Ma'am Helen na naging motivation ko po na matapos po yung 21 stars ko po. At nagpapasalamat rin po ako sa buhay ni Uncle Michael na dahil po natanggap niya po si Lord. At nagpapasalamat rin po ako kanila Bishop at saka kanila Reb sa walang sawa pong pagpe-pray nila kay Uncle Michael at saka sa amin po. Nagpapasalamat rin po ako dahil binibigyan po kami ng protection ni Lord sa pang-araw-araw po namin. Nagpapasalamat rin po ako sa buhay po na binigay ni Lord sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binibigyan niya po ako ng strength, knowledge, and wisdom for my studies, and I'm very thankful for His goodness, guidance, and peace of mind that He always gives me every time I do my piecework. And most of all, I'm very thankful kasi tinulungan niya po ako makakuha ng Honor A and 8 more awards. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinulungan niya ako makapasok sa honor roll at binibigyan niya ako ng motivation sa araw-araw na pagpasok ko. At yun lang. Thank you. Hi, good morning po sa bawat isa. Nagagalak po akong makilala kayong lahat. Ako po si Van Lorenz Rebolio. Gusto ko lang pong i-share at gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon kung paano niya po binago yung buhay ko. Dahil kung kilala niyo po ako dati, ano po ako kumbaga introvert. And then sobrang mahiyain. Ayoko po talaga na makipag-usap tao, ayoko nang may nakikitang tao. So, ganun po ako. Nakakulong lang po ako sa kwarto ko. Pero, nung time na yung mother ko ay kinuha na ng Panginoon. And then, yung father ko ay pumunta sa probinsya pa. So, parang ako lang po yung naiwan dito po sa Cavite. Kasi yung lola ko rin po na nag-aalaga sa akin ay nawala din po, kinuha po ng ating Diyos. So, wala po akong choice kundi kumbaga, mag-depend sa sarili ko nung mga panahon na yun. Pero dun po ako tinuruan ng Panginoon kung paano dumepende po sa Kanya. Marami pong tinuro sa akin ng Diyos kumbaga, binigyan niya ako ng confidence na yun, mag-share ang salita ng Panginoon. Hindi ko nga po maisip na yung mga ginagawa ko po ngayon, maharap po sa maraming tao to share the word or to lead the people para po sumamba sa ating Panginoon. Hindi ko po naisip na mangyayari yan sa buhay ko. Kasi nga, hindi po ganun yung ugali ko Ayoko po talaga sa maraming tao. Pero grabe po magbago ang buhay ng Panginoon. Grabe po siya kumilos sa aking buhay.
Dahil, yun nga, kumbaga, nakita ko yung purpose ng aking buhay na kahit ganun po ako dati, meron pa rin talagang gagawin ng Panginoon na turnaround sa buhay natin, sa bawat isa po sa atin. And then gusto ko rin pong magpasalamat sa Diyos dahil for this past 2 years, di ba po nagkaroon ng pandemic? And then may work po ako nun. And then nawalan po ako ng work dahil dyan sa pandemic na yan. Pero still, nakita ko yung favor ng Panginoon, yung favor, yung pagkilos niya sa buhay ko. Kasi kahit wala akong income, kumbaga talagang nakadepend po ako sa church. Pero alam niyo po yun, hindi ako nagkulang, hindi ako nagutom. Tumaba pa nga po ako eh. Diba? Ganun po magpala ang ating Diyos. Pero nito pong siguro po last month, nagkaroon po ako ng desire na, Lord, parang gusto ko, kailangan ko nang mag-work. Kasi syempre, hindi naman forever na ganito, di ba? Hindi forever na kailangan wala ka lang gagawin eh. Kasi di na tayo pabata. Ako po ay magbe-birthday na naman sa January. Madadagdagan na naman ang aking edad. At salamat sa Panginoon, di ba? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kung will mo, ako po ay magta-try na mag-apply. So, nag-try po ako. Nag-send po ako ng resume. Marami po akong sinendan. Pero marami rin po ang nag-reject. Kumbaga, hindi ako tinawagan. O yung iba, tinawagan ako pero hindi na natuloy. And then, one time, itong in-applyan ko, ito pong in-applyan ko talaga na to, hindi ko ina-expect na sila pa yung tatawag at doon pa ako ma-hire. Kasi po, yun yung pinaka, kumbaga, nagpasa lang ako online eh. Hindi ko talaga in-expect na tatawag kasi matagal na siya bago tumawag sa akin, siguro mga 3 weeks bago tumawag itong company na to. Nagulat ako, sabi ko, ano pa pala? Akala ko hindi na ako tanggap dito kasi ang tagal tumawag. So, ayun nga, tuloy-tuloy, nag-online interview ako sa phone. And then, yun po smooth tuloy-tuloy po yung nangyari. Tapos, nag-email po sa akin na sabi, pasado daw po ako sa interview. And then, na-hired na po ako. Hindi, syempre, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ganun po kabilis yung sagot ng Panginoon. Diba? Ang hirap po maghanap ng trabaho ngayon dahil po sa pandemic na yan. Pero, yun nga, pagka yung sinabi mo sa Panginoon, yung desire ng puso mo, and kumbaga nakita ng Diyos na pure ka naman, na gusto mo talaga at makakabuti naman sa buhay mo. Hindi po siya magdadalawang isip na sagutin yun sa ating mga buhay. Kaya po ngayon, I'm on the training. Magwa 1 month na po ako sa training. Pero kasi ito pong training na ito, may chance pa rin na kumbaga hindi ka makapagpatuloy. Kasi po mahirap yung napunta sa akin na account kasi call center po yun. At medyo mahirap po yung account. Maraming gagawin. Kumbaga ikaw na sa billing, ikaw na sa troubleshooting, lahat po Kaya I pray pa rin sa Diyos na sa Kanya pa rin ako magdidepende. Na if this work is for me, then alam ko na makakapasa po ako throughout the training. And then siya ang magbibigay sa akin ng knowledge, ng wisdom, ng courage na kailangan ko po sa trabaho na ito. So maraming salamat sa Diyos dahil sobra po ang pagpapala, sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po, I encourage everyone na, yun nga, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, ano man yung dalahin natin sa buhay. So, huwag natin kalimutan na nandyan ang ating Panginoon, na nandyan po siya palagi sa atin, nakatingin. So, He will do, kumbaga, bibigay niya sa atin, gagawin niya sa atin yung pinaka-the best Yung gusto niyang ibigay sa atin, the best na maranasan natin sa buhay.
So kaya maraming salamat po muli sa ating Panginoon at sa Kanya lang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. So purihin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kabataan, yung tatlong youth natin na sila po yung nasa dance, yung sumasayaw po para kay Lord. Sila po ay mga estudyante at nakita po natin na God will give them wisdom sa kanilang pag-aaral at yung mga prayers nila ay sinasagot ni Lord. Kaya naman ganun din si Pastor Ban, yung ating pong worship leader dito na nagigitara din. Siya po yung nagpapastor diyan sa Sagana. At nakita po natin for 2 years ay wala siyang word but hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Tumaba pa nga siya. At yun, gumawa po pa yata ng sobra. At kalooban naman ng Lord na siyempre ay dumating ang oras na sinabi nga ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Tuturuan tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng instruction sa ating paghayo. At yun, nilid siya na mag-apply sa dinami-dami na in-applyan ay natanggap naman siya doon sa isa. So kaya kalooban ng Panginoon na magkaroon ng word ang kanyang mga anak, pati rin po yung isa natin ditong isang backup singer, si Sister Mai, na time will come, she will become a pastora din, magpapastor yan. At noon po ay sumagot ang Panginoon sa mga panalangin nila na binigyan sila ng word dahil ang kalooban ni Lord ay mag-prosper ang kanyang mga anak. So kaya nga po, ngayong umagang ito, praise God, dadako na po tayo ngayon sa salita ng Diyos, kaya hamanda po tayo sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon dahil ang tema nga po natin ngayong buwan na ito is about unity. Kaya mahalaga po sa isang pamilya, sa isang organisasyon, sa isang nagsasama-sama na talagang may pagkakaisa dahil pagka may pagkakaisa siguradong may tagumpay. Kaya pakinggan natin ang lingkod ng Diyos, ang ating pastor ng Parañaque, Pastor Joseph. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. 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 Good morning po sa bawat isa. Para po wala akong kausap. Good morning po sa bawat isa. Amen. So handa na po ba kayong malaman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Sino pong gustong maranasan ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Parang ganito po yan. Dito po may aircon, may electric fan. Nakikita niyo po ba yung hangin? Pero nararamdaman nyo. Nararanasan nyo po. Amen. Ganon din po ang Diyos. Pero bago mo po maranasan yung hangin, bago mo po maranasan yung electric fan, kailangan mo munang isaksak. May kailangan kang gawin. Amen. Kailangan mo pong buksan ang puso mo. Amen. Saan? Sa kanyang salita. Dahil kung hindi po bukas ang iyong puso, at ang isipan mo, kahit nandito ka, nandun naman, sa labas yung isip mo, anong ulam mamaya? Diba? Kung anong gagawin mo mamaya, maglalaba pa ako. Diba? Nandito ka nga, pero wala naman yung isip mo. Yung puso mo, wala din naman dito, kaya hindi mo ma-experience ng Diyos. Amen? Kaya po, ang sikreto para ma-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos, buksan mo po ang puso mo. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Bago po tayo bumasa ng kanyang salita, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, binubuksan namin ang aming puso't isipan, O God, sa iyong salita. O Banal na Espiritu, ikaw pong siyang magpaunawa sa lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito. At inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. So ang ating pong theme for this month is unity. Amen? Pag sinabi pong pagkakaisa, marami pong tao dyan. Amen? Parang ganito, yung adobo, isang salita lang. Pero binubuo siya ng maraming sangkap. Tama? Merong sibuyas, may kamatis ba? Hindi nagluluto. Meron pong sibuyas, merong siguro paminta, may toyo, meron siyang baboy o manok. So binubuo siya ng unity. May pagkakaisa. Ang tawag sa kanya, adobo. Di ba? Yun po yun. Sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, katulad ng ating inawit kanina, di ba? Jesus is the center of it all. Pag si Kristo ang sentro ng ating pagkakaisa, maniwala ka sa hindi, may magandang mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Dahil ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay buhay. Sabi mo, buhay. Kaya nga po, basahin po natin ang ating Bible. Ang ating pong title ngayon ay How to Stay Being a Winner. Paano nga ba? Mananatiling winner ka. Si Kristo po, napako sa krus, tama? Diba? Pinagtagumpayan niya ang
ang kamatayan. Ha? Kaya kapag nasa side ka ni Kristo, winner ka. Diba? Kapag si Kristo nasa iyo, mananatili kang panalo. Pero kapag si Kristo wala sa iyo, maniwala ka sa hindi. Nakabusangot ka palagi. Amen? Palaging ang buhay mo, ang hirap naman ng buhay. Palaging ang hirap mo, palagi kang na lang nagrereklamo. Kasi nga, wala ka sa side ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, sa side ka na ni Kristo. Huwag ka sa side ng mundo. Dahil sa side ng mundo, maniwala ka, magulang mga kapatid. Bakit? Ilulubog ka po nito. Akala mo okay lang kumikita ka ng pera, pero wala ka naman kay Kristo. Diba? Ang hirap ng buhay nang wala kay Kristo. Basahin po natin sa Bible, taga Efeso 4, 1-7. Kaya't ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may isang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Verse 5, tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at mananatili sa lahat. Last verse po, verse 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso habang siya ay nakabilanggo. Ano po sabi niya sa verse 2? Kayo'y maging mapagpakumbaba. Sa isang pagkakaisa, kapag ka nagkakaisa yan, puro hindi nagpapakumbaba, nagmamataasan, puro pride ang pinapairal, tingin nyo mananalo? Diba? Pag sinabi pong pagkakaisa, team yan. Si Pacquiao, pag lumalaban yan, mga magulang, mga kapatid, hindi pwedeng wala siyang kasama. Meron siyang team. Meron siyang training coach, meron siyang conditioning coach, di ba? Maging sa basketball, meron din yung kung sino yung mga nakakita sa kanya sa kakulangan. Kaya nga sa ating buhay, pinagbuklod tayo ng Diyos sa isang layunin. Ano yung kanina? Mission natin, to lift up the name of the Lord Jesus Christ, di ba? To preach the gospel, di ba? To the nation, and to proclaim that He is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ lang talaga. Amen? Sino po bang napako? Si Kristo lang. Katulad po ng inawit natin kanina. Di ba? Si Kristo lang po ang napako, naghirap, para saan? Para sa iyo at para sa akin. Amen? Ikaw kaya suntukin, kaya mo? Hindi siguro. Di ba? Ikaw kaya tadyakan, kaya mo po? Hindi mo siguro kaya. Baka gumanti ka. Si Kristo hindi po ginawa. Di ba? Kaya nga po sa ating buhay, 5 bagay po ang ating pag-uusapan ngayon. Yung U, yung N, yung I, yung T, yung Y. Amen? 5 bagay po. Pero mananatili kang panalo kung nasa side ka ni Jesus. Yan po ang katotohanan talaga sa mundong ito. Di ba? Dahil sabi niya sa kanyang salita, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ lang talaga. Amen? Dahil dito po sa mundong ito, maraming daan. Diba? Maraming daan kung saan-saan. Maraming church. Maraming relihiyon. Pero ang sabi sa Bible, isa lang ang daan. Si Kristo lang po. Kahit anong pasukin mong church, kahit anong pasukin mong sekta, hindi ka po ililigtas niyan. Ang tanging magliligtas sa atin si Kristo lang. Amen? Katulad po ng ating inawit kanina. Jesus be the center of it all. Diba? Si Kristo lang po. Kaya nga po ang sabi dito, manatili kang panalo kung nasa side ka ni Jesus. Ang sabi po sa Corinto, 1 Corinto 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Kapag nasa side ka pala ni Kristo, magpasalamat ka. Bakit? Araw-araw tagumpay. Di ba? At ang kaaway gusto kanyang ibagsak. Di ba? Ang kaaway gusto kanyang maghirap. Pero ang Panginoon, gusto niya, palagi kang tagumpay. Yung iting tagumpay. Ha? Ngitian mo nga po katabi mo, kaya lang hindi makikita eh. Naka-face mask. Diba? Ganun po ang gusto ng Diyos. Kahit mahirap ang buhay, kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, challenges sa buhay, may karamdaman, may sakit, kulang sa pinansyal, ang Diyos kapatid nandyan para sa'yo. Kaya nga po yung ating mga kapatid, siguro papunta silang ibang bansa. Nagpaplano sila para magandang buhay. Pero kapag kasama mo ang Diyos sa pagpaplano mo niyan, maniwala ka, smooth ang magiging buhay mo kung saan ka man pumaroon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang sentro ng iyong pagkakaisa, ng iyong pamilya ay ang Diyos.
Di ba? Siya po ang magdidirect sa atin sa tamang landasin, sa tamang buhay, sa tamang pananaw, sa tamang pag-iisip, at sa tamang puso. Ganun po ang gagawin ng Diyos kapag siya ang sentro. Parang tayo, ako po, ang tawag sa akin, tao. Pero binubuo ng maraming parte. May kamay, may paa, may ilong, may mata, may bibig. Hindi pwedeng gawin ng mata yung ginagawa ng kamay. Tama? Pwede ba yun? Ang mata, pwedeng gawin, kaya lang mahirap. Di ba? Hindi pwedeng gawin ng paa yung ginagawa ng kamay, baliktad. Di ba? Ibig sabihin po, may kanya-kanya tayong talento. May kanya-kanya tayong kakayahan. Kaya yung kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos, yan ang gamitin mo. Amen? At pag yan, sinamahan ka ng Diyos, pag siyang inuna mo, pag siyang sentro niyan, maniwala ka kapatid, magtatagumpay ka sa landasin ng buhay. Di po ba? Kaya nga po ang sabi dito, si Jesus naghahanap ng katim sa lupa. Totoo po yun. Si Kristo bumaba sa lupa. Sinong hinanap niya? Yung 12 apostol, yung makakatulong niya. Tayo din sa buhay, minsan ikaw single ka. Naghahanap ka ng katuwang sa buhay. Amen? Di po ba ang unity ganito? Pamilya. Isang salita, pero binubuo ng tatay, ng nanay, ng anak. Ang tawag sa kanila, pamilya. Pero yung pamilya na yon, kapag hindi nagkakasundo, nagkakawatak-watak. Tama? Pero sa ating buhay, kapatid, kapag ang pamilya mo, ulitin ko, sentro, si Kristo. Diba? Walang di kayang gawin. Amen? Tuloy po natin. Ano ba ang sentro ng ating pagkakaisa? Dapat po malaman natin ito. Bakit ka ba nandito? Diba? Bakit ka ba umati ng church? Diba? Bakit ka ba nagbibigay ng oras sa Panginoon? Sino ba talaga ang sentro nito? Ulitin ko po, walang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang po ang pinakasentro ng ating buhay. Bakit? Kasi si Kristo lang po ang nagsuffer, naghirap sa krus ng Kalbaryo. Diba? Para matubos ka sa pagkakasala. Lahat tayo punta naman talagang impyerno eh. Bakit? Ang sabi sa Bible ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Lahat po tayo sureball doon. Nakangiti ang naglalagablab na apoy sa'yo. Pero dahil kay Kristo, hindi ka napupunta doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka napupunta doon. Ang punta mo na sa langit, sa piling ng Diyos. Diba? Kaya si Kristo, yung mission natin, diba? To lift up the name of the Lord Jesus Christ. Diba? To preach the gospel. Diba? Kaya nga to proclaim that He is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ lang po talaga. Amen? Kaya nga po, kung ikaw sa bahay pa lang, sinasabi mo na, Lord, gusto kitang maranasan. Yan ang gustong-gusto po ng Diyos. Yeah? Pero kung sa bahay, pupunta ako doon kasi gusto kong makita si Crush. Yari. Pupunta ako doon kasi gusto kong magpakita kay Bishop para gusto kong mapakita yung galing ko. Yari. Yeah? Dapat sa bahay pa lang, sinasabi mo na, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kong maranasan ang presensya mo. Gusto kong maranasan ang pag-ibig mo. Gusto kong maranasan kung sino ka ba talaga sa buhay ko. Dapat po sa bahay pa lang sinasabi mo na yon. At pag ganun po ang motibo mo, at pag ganun po ang sinasabi mo sa Panginoon, diringgin ka niya. Amen? But maraming tao pag pumasok ng church, ganun pa rin paglabas. Kasi walang desire. Katulad ni kay Pastor Ban, di ba? Mag-desire ka sa Panginoon at yun ang gagampanan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-desire ka na mula ngayon. Ito na po. How to stay being a winner. Yan. Paano nga ba? Yung you po. Una, you. Understand your position. Yun. Unawain mo kung ano yung position mo. Unawain mo kung saan ka inilagay. Tama? Sa isang team ng basketball. Basketball po tayo. Diba? Kapag ka lahat dyan, puro shooter, di ba? Meron dyan tinatawag na point guard, may center, ano pa ba, may forward, di ba? Dapat alam mo kung ano yung posisyon mo sa isang pagkakaisa. Tama? Hindi pwedeng sa pamilya, puro tatay. Diba? Lahat mag-uutos. Diba? Hindi pwedeng sa pamilya, puro nanay. Hindi po pwede po yun. Ibig sabihin, may ginagampanan. May role ang bawat isa sa unity. Amen? Kaya nga dito sa church, kapag mas marami at nagpa-function ang lahat, batay sa kanyang posisyon, maniwala ka sa hindi, mas maganda ang resulta. Amen? Parang sa construction, hindi pwedeng puro labor lahat. Tama? Hindi pwedeng puro labor. Walang magagawa. Yeah? Hindi pwedeng puro mason. Walang magli-labor. Diba? So, ang Diyos, mga magulang, mga kapatid, sakto siya. Balanse siya. Inilagay ka niya sa posisyon na yan dahil alam niya yung kakayanan mo na yan. Amen? Kaya huwag kang masyadong mareklamo. Diba? Ang taong mareklamo, minsan hindi makakarating sa paroroonan. Totoo po yun. Diba? Yung panahon ni Moises,
Diba? Ang sabi ng Diyos, punta kayo sa promised land. 40 days lang silang maglalakbay. Pero dahil masyadong mareklamo ang mga Israelite, anong nangyari? 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Di ba? Kung ayaw mo magpaikot-ikot sa masalimuot na buhay, kapatid, huwag ka nang masyadong pasaway. Huwag ka nang masyadong mareklamo. Di ba? Kasi tayo mga ugali nating mga tao, mga magulang, mga kapatid, masyado tayong mareklamo. Totoo po yun. Huwag mong i-deny. Lagi po tayong nagre-reklamo. Di ba? Sino pong hindi mareklamo dito? Lahat po tayo mareklamo. Pero kapatid, kapag si Kristo ang naging sentro ng iyong buhay, imbis magreklamo ka, magpapatuloy ka na lang sa Panginoon. Amen? Dahil mas masarap po sa piling ng Diyos, katulad po ng mga nagpatotoo kanina. Totoo po yun. Ako rin po. Naranasan ko ang Panginoon, di ba? Kahit pandemic, di ba? Blessing yan, nandyan. Totoo po yun. Once na naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Di ba? Hindi ka niya iiwan. Di ba? Siya ang magpapastol sa atin, hindi tayo magkukulang. Amen? Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito, kapatid, kaya ng Diyos ibigay sa'yo. Basta gusto ng Diyos. Pero kung minsan kasi, yung gusto mo lang. Ayaw ng Diyos nga eh. Amen? Tuloy po natin. Ang pagkakaisa ay binubuo ng bawat parte. Totoo po yan. Bawat parte ay may kanya-kanyang gampanin. Ang sabi po sa Corinthians 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magbahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Minsan ganito nangyayari sa church, kaya sa tahanan. Minsan nagkakabahabahagi. Minsan kampi-kampihan. Hanggang sa masira yung pagkakaisa. Diba? Minsan sa church, alam mo ba yun, si brother, si sister, nagkakaroon ng kabahabahagi. Pero ayaw po ng Diyos yun. Si Kristo nga bumaba sa lupa para pagkaisain lahat ng tao. Sa maligtas. Diba? Magkaroon ng isang layunin. To lift up the name of the Lord Jesus Christ. Diba? Yun po ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa ating buhay, diba? Kung minsan, nangyayari po talaga yon, nagkakaroon ng iskisan. Diba? Sa isang samahan. Kahit saan naman po eh. Pag sinabing pagkakaisa eh. Diba? Kahit isang trabaho naman eh. Diba? Kasi iba-iba po ang ating pag-uugali. Tama? Hindi naman tayo pare-parehas ng pag-uugali. Diba? Yung ugali niya, hindi mo ugali. Diba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi dito, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Maging sa isipan at maging sa layunin. Kasi nagmumula sa isipan. Pag pumasok ka sa isang unit ako magaling. Teacher ako ako magaling. Lawyer ako ako magaling. Doktor akong pakinggan nyo. Hindi po ganun. Diba? Lahat po tayo, kapatid, ay merong kakayanan. Amen? At tayo po pinagsama-sama ng Diyos sa isang layunin. Anong layunin? Ang itaas si Kristo Jesus. Kaya nga po ang ating church, Jesus be lifted up church. Yeah? Si Kristo lang. Kailangan mong mapatunayan, di ba? Tayo mga mananampalatayang matagal, na si Kristo lang talagang maitataas sa'yo. Di ba? Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Dahil ang Panginoon, mga magulang, mga kapatid, ang sabi niya, ang nagpapakamataas ay binabagsak. Ang nagpapakababa ay tinataas. Kaya katulad po ng pag-umulan, saan po pumupunta ang tubig? Sa mababa. Yeah? Wala pong ulan, pumupunta sa mataas, sa mababa po. Ganon din ang Diyos. Kapag sobrang baba ng puso mo, diba, pupuntahan ka ng Diyos. Diba? Doon po gusto ng Diyos manahan sa mga taong mababa. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, pag nagmamakataas ka, kapatid, mabilis ka ring babagsak. Amen? Kaya nga, piliin natin palaging magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po muna natin ng ating Panginoon. Yun po yung una. Example po natin dyan. Ano ang dahilan ng pagkakaisa ng langgam? Ito po, maganda ito. Di ba po, pag minsan sa bahay nyo, yung langgam, para-parada yan sila. Nakita niyo po yung palanggam? Subukan mong galawin yun. Magkakagulo yun. Tama? Paano uli sila babalik? Maya-maya, alisin mo, mamaya, nandun na naman. Para-parada na naman sila. Bakit sila nagkakaisa? Sa anong layunin? Sa pagkain. Isa yung mithiin nila. Gusto nila makakuha ng pagkain. Diba? Ang mga Kristiyano, kapatid, pag nag-away-away. Ang pamilya, kapatid, paano sila nagkakaisa? Sa isang layunin, sa pagkain. Diba? Kahit magkakasimangot yan, pag nakahain na ang pagkain, nagkasama-sama yan. Ganon din mga Kristiyano. Diba? Pag ang mga Kristiyano nag-away-away, hindi nagkaunawaan, saan magkakasundo yan? Sa pagkain. Anong pagkain? Salita ng Diyos.
Ang sabi sa Bible, di ba, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita rin nang gagaling sa bibig ng Diyos. Di ba? So kahit anong mangyari sa mga Kristiyano, ang magkakaisa sa kanila, ito pa din. Bible pa din. Kaya ngayon langgam, pagmasdan mo, guluhin mo, maya-maya, para-parada na naman yan. Kasi ang layunin nila, isa lang, makakuha ng pagkain. Tayo din, ba't ka ba nandito? Para ano? Pagkain din. Anong pagkain? Salita ng Diyos. Di ba? Dahil sinabi na ni Kristo yun eh. Man shall not live by bread alone, di ba? Ang tao, hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kailangan din ng salita ng Diyos. Amen? Dahil po tayong mga tao, mga magulang, mga kapatid, di ba? Dahil sa ating buhay, kailangan talaga ng pagkain. Huwag ka lang puro pagkain ng physical. Di ba? Kailangan din natin ng spiritual. Spiritual na kung saan makapagpalakas sa'yo sa challenge ng buhay. Di ba? Ang buhay po, sobrang hirap. Totoo po yun. Di ba? Marami palaging challenges sa buhay. Di ba? Minsan may pagsubok ka. Minsan may problema. Saan? Financial. Di ba? Bakit yung ating mga kapatid dito, papunta silang ibang bansa, di ba po, taga dyan kayo? Di ba? Bakit sila mag-a-abroad? Bakit kayo mag-a-abroad? Kasi nga sobrang hirap ng buhay. Gusto nating makatulong. Minsan sasabihin natin sa ating pamilya, mag-a-abroad ako kasi gusto kong makatulong. Di ba? Doon pala nagkakaisa na sila. Di ba? Kaya nga, pagkasama mo si Kristo, kapatid, maniwala ka sa hindi. Sa buhay mo, panalo ka palagi. Kaya nga po ang title natin, ano? How to stay being a winner. Yan. Kasi si Kristo po, winner na siya. Nagiging talo lang ang isang Kristiyano kapag wala siya sa piling ni Lord. Tagumpay na siya 3 days, di ba? Namatay siya. At after 3 days, nabuhay siyang magmuli. So, ibig sabihin, kapag si Kristo na sa'yo, sino pang kalaban mo? Di ba? Kapag si Kristo ka na dumidepende, di ba? Sigurado maganda ang buhay mo. Maganda ang buhay natin. Amen? Kaya nga sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, tiyakin natin yung inawit natin kanina. Diba? Ilagay natin sa puso natin. Jesus is the center of it all. Diba? Pagka nga minsan, pagka nasa bahay ka lang, diba? Pag malungkot na malungkot ka, tignan niyo po ito ugali ng tao. Pag malungkot na malungkot ka, makinig ka ng mga song na pang malungkot, diba? Nalulungkot ka din. Ganon din po sa church. Kapag yung mga church, lyrics pa lang, diba? I know who I am. Dapat yung kanta kanina. Kung kilala mo ko talaga kung sino ka sa Panginoon, di ba? Alam mo kung anong katatayuan mo sa Panginoon, di ba? Maniwala ka sa hindi, di ba? Ang buhay mo palaging tagumpay. Yun po yung una natin, yung you. Ang pagkakaisa ay nakakapagpadali sa gawain. Totoo po yan. Ang pagkakaisa ay nakakapagpadali sa gawain. Dito po sa mundo, di ba? Pagka mag-isa ka lang kumikilos, ang hirap ng buhay. Yeah? Lalo na sa pamilya. Diba? Hugas mo na nga, trabaho mo pa, ang hirap ng buhay. Kailangan mong utusan yung mga anak mo, tatamad-tamad pa. Yun lang naman pong realidad sa pagkakaisa. Kaya dapat pag nagkakaisa ka, diba, dapat lahat gumagawa para mas madali ang buhay. Para sa kumpanya. Kapag ang kumpanya, nag-hire yan sila ng maraming trabahador. Tama? Pag nag-hire sila ng maraming pag nakuha nila mga trabador, itatamad-tamad, lugi, sarado ang kumpanya. Ganon din sa Kristiyano. Ganon din sa pagiging Kristiyano. Kapag lahat gumagawa, boom. Di ba? Mangyayari yung kagustuhan ni Kristo. Di ba? At ayaw ng Diyos ng tatamad-tamad. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Totoo po yun. Maraming tao tamad. Gusto na lang ayuda. Maraming tao po ngayon, gusto na lang bigay, kabig ng kabig. Walang gawa. At ang gusto ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, gumawa ka. Maganda po yung nagpaplano ka. Diba? Totoo po yun kasi yung unity, may leader po dyan. At meron pong mga sanghay yan. Yeah? At meron pong tumatayong leader dyan na nagpapasunod. Parang dito po sa church, Jesus Believed Up Church. Si Bishop ang ating leader. Diba? Siya ang nagpapasunod sa atin. At meron siyang mga kanya-kanyang mga ina-assign. Po, sa Parañaque, sa Iban, sa Sagana. May kanya-kanya po, di ba? At mas maganda po, di ba, pagka nagkakaisa at nagpa-function ang lahat ng iyon. At may mas magandang resulta. Amen. Tuwing kailan nagkakaisa ang pamilya, yun po sa pagkain. Bakit tayo nandito? Dahil sa pagkain. Ang sabi po sa mga kawikaan, 6:6-8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo.
ng ikay mamulat. 7, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nagutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain, tag-araw kailanbay, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Bakit daw po nag-iimbak yung mga kalanggam? Kapag dumating ang ulan, meron silang pondo. Ganon din sa atin. Bakit ka laging umaaten? Bakit palagi kang nag-church? Para pag dumating ang problema sa buhay mo, meron kang reserba. Yeah? Meron kang pagkain. Meron kang mailalabas. Ito ang sabi ng Diyos eh. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Ito ang sabi ng Diyos eh. Siya ang aking pastol, hindi ako magkukulang eh. Ito ang sabi ng Diyos eh. Di ba? Ibig sabihin, nag-iimba ka. Ng ano? Ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Dumating mga ng problema, bagyo ng buhay, lindol, pagsubok, trial and testing, hindi ka magugulumihanan. Marami kang ipon. Ha? Marami kang salita ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo. Di ba? Kaya nga pinamamasdan tayo ng Diyos eh. Sa langgam eh. Tignan nyo mga langgam. Walang amo, pero nag-iimpok sila. Di ba? Ganon din po sa buhay natin. Di ba? Mag-impok ka ng mag-impok ng salita ng Diyos. Dahil ang testing naman, hindi mo inaasahan yan eh. Di ba? Yung pandemic ba, alam mo na darating? Hindi. Wala pong makakapagsabi. Yung lindol ba, alam mo na darating bukas? Hindi. Di ba? Kaya nga ang Diyos, ginagawa tayo maging wise ka. Mag-impok ka na, mag-impok ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Para dumating man ang mga problema, pagsubok sa buhay mo, meron kang panlaban. Meron kang sinasabi. Di ba? Parang sa buhay natin, di ba? Bakit ka nag-iipon ng pera sa bangko? Para naman sa kuna, meron kang ilalabas. Ganon din sa ating buhay. Ang diablo kasi nandyan eh. Pakalat-kalat dyan. Di ba? Sabi sa Bible, ang kaaway parang leon na umaatungal, naghahanap ng masisila. Gusto kanyang silain. Di ba? Pero kung wala kang panlaban, di ba? At gusto kanyang silain, anong mangyayari? Masisila ka talaga. Di ba? Makakuha ka. Matatangay ka talaga ng kaaway. Amen ba? At ang ating pong buhay, mga magulang, binabantayan ka ng diablo. Binabantayan ka talaga ng kaaway. Lalo po sa mga first-timer, nakakarinig niya po kayo ngayon ng salita ng Diyos. Nako, maniwala ka at sa hindi. Nagagalit siya. Ayaw niya kasing makarinig tayo ng salita ng Diyos eh. Bakit? Ito kasi ang magliligtas sa atin eh. Ito kasi yung mapa para makuha natin yung buhay na walang hanggan eh. Na pinagtatanggol natin. Di ba? Sa isang pagkakaisa, meron silang gustong ma-aim. Meron silang gustong marating. Meron silang gustong matapos. Meron silang gustong maganap sa buhay nila. At ang mindset nila, gusto nila manalo ng manalo. Diba? Mag-champion ng mag-champion. Pero tayo, kapatid, ang aim natin, di ba? Maparangalan si Kristo, di ba? Dahil kung na kay Kristo ka, sino ba ang laban sa'yo? Sabi sa Biblia, di ba? If God is with us, who can be against us, di ba? Pag si Kristo na sa'yo, panalo ka. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na talaga. Marami kasing tao ngayon, kahit Kristiyano, talunan. Bakit nagiging talunan? Kasi hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yung N po, UN, sabi po dito, never give up. Yan, diba? Huwag kang sumuko, kapatid. Laban lang. Diba? Ano yung mga plano mo sa buhay mo? Laban ka lang dyan. Kasama mo si Kristo. Tignan niyo po ha. Si Jesus Christ, kapatid, nung pinahihirapan na siya, nung pumasa na siya ng krus, di ba? Yung sinuntok na siya, di ba? Yung tinadya ka na siya, sumuko ba siya? Sino kayang nasa isip ni Kristo nung ginagawa niya yun? Ikaw at ako, kapatid. Para magkaroon ka ng kaligtasan, di ba? Sino kaya nasa isip ni Kristo yung hinahagupit siya ng latigo? Diba? Tinatanggap niyo yun para gumaling ka, kapatid. Di ba? Para magkaroon ka ng kagalingan sa iyong mga nararamdaman. Di ba? Bakit kaya tumagas nung sinaksak si Kristo ng sibat? Bakit tumagas ang dugo? Diba? Para linisin ka niya, kapatid. Para linisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya nga yung N, never give up. Sabi mo ka sa katabi mo, huwag kang sumuko. Dahil ang mundong to, gusto ka na pasukuin eh. Di ba? Dahil ang kaaway, gusto ka na lang pasukuin. Pansinin niyo po ito. Pag ang taong walang salita ng Diyos, hindi nakakipag-fellowship, di ba? Puro na lang pasok sa kanya yung gawa ng mundo. Anong ginagawa ng tao? Minsan, nababaliw. Minsan, makakapag-isip siya, magpakamatay na lang. Kasi nga, pasok lang ng pasok. Di ba? Walang nalalabas. Kaya ang kagandahan sa pagiging Kristiyano, di ba? Meron kang testimony, minsan nasa share mo eh. May nalalabas ka. Subukan mong kumain, wala kang ilalabas. Dahil hindi ka dudumi. Ba, may impatyo ka. Ha? Ang gusto ng Diyos, pag may lumalabas sa'yo, may pumapasok sa'yo, inilalabas mo din. Diba? Kaya nga may testimony, ha? Nagpapasalamat ka sa Panginoon, dahil ganito, kahit ang hirap ng buhay, nandiyan pa rin ang Diyos. Diba?
Ibig sabihin, may lumalabas, inilalabas mo. Kapag ang taong walang nakakausap, di ba? Pag sobrang hirap na ng kanyang dinadanas, ang iniisip niya na lang magpakamatay. Kasi nga, hindi niya mailabas sa tao. Hindi niya mailabas kung ano yung kanyang hinanakit. Di ba? Pero sa ating Panginoon, pagka nasa Panginoon ka, nalalabas mo, Lord, hirap na ako. Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko. Di ba? Yung kagandahan kapag nakikristo ka Ang sabi sa ating inawit, I am the friend of God. Pag friend mo si Lord, di ba? Pag may friend ka sa lupa, sinasabi mo yung problema mo. Ganito problema ko, brother Ganito kaibigan, ganito problema ko Nasasabi mo. Kaya nga ang Diyos friend din natin siya, sabi sa Bible Pwede kang manalangin, sabihin mo yung mga hinanakit mo sa buhay, yung problema, yung pagsubok mo. Kasi ang tao naman po, ako'y naniniwala, dito sa mundo, problema at pagsubok lang naman talaga ang makakapagpahinto sa Kanya. Diba? Ang makakapagpayaw sa Kanya. Di ba? Totoo po yun. Minsan ngayon, wala kang problema, hindi mo alam, bukas may problema ka na. Pero ang sabi sa Bible, di ba, Santiago, mag-alala kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Yeah? At nakakapagpataas yan ng antas ng ating pananampalataya. Sa unity, ganun din. Di ba? Pag may unity, sinusubok din po yan. Di ba? Binabasag din yung kanilang pagkakaisa. Anong binabasag? Yung kanilang samahan. Pansinin nyo, sa isang pagkakaisa, pag yan nasira, di ba, nagkakawatak-watak. Diba? Nagkakabahabahagi. May kanya-kanya, kasi ganyan nagsisisiyan. Yeah? Never give up, never quit. Yeah? God never give up to love us. Yan. Ang Diyos, hindi siya tumigil para mahalin ka. Kahit sobrang hirap nating mahalin. Yeah? Kasi pasaway tayo Totoo po yun. Diba? Kahit tayo palagi nagkakasala. Sinong hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Diba? Minsan nakakapag-isip ka na minsan sa kapwa mo. Diba? Minsan nakakapagbitiw ka ng mga pangit na salita. Nagkakasala tayo. Diba? Kaya nga ang ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, hindi siya tumigil na mahalin ka. Hindi siya tumigil na mahalin ako. Diba? Kaya nga hanggang ngayon, buhay ka pa din Kaya nga hanggang ngayon, humihinga ka pa rin. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Kasi gusto kang bigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapiling mo siya. Na kahit nandito ka pa sa lupa, gusto niyang iparana sa'yo yung kagandahan loob ng ating Panginoon. Diba? Na kahit nahihirapan ka, gusto ng Diyos, kasama mo siya. Ano man problema at pagsubok na danasin mo dito sa mundong to, kapatid, nandyan ang Diyos. Na kung saan gagabayan ka niya. Kasamahan niya tayo. Amen? Di ba nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, di ba? Nang upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang Kanyang nilikha? Sa Bible po, sa Genesis, may dalawang klase ng pagkakaisa ang Diyos. Doon lang po nakita na ang Diyos nagkaisa. Ang sabi sa Genesis, di ba? Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo at mailap at malaki. Dito po, sa talatang ito, dito po nagkaisa ang Diyos. 2 beses po, nagkaisa sa Genesis ang Diyos. Di ba sa Tower of Babel, nagkaisa rin sila. Diba? Pero dito, ang nilikha ng Diyos, tao. Ikaw at ako yun. Diba? Kaya nga, ano man nilikha ng Diyos, kailanman hindi niya pinabayaan. Diba? Umisip ang Diyos ng paraan kasi punta tayong impyerno lahat Diba? Lahat ng tao ay nagkasala at kinapos sa kalulatian ng Diyos. Diba? Sabi sa Romans 3:23. Kaya nga nung ang Diyos nagkaisa dito sa verse na to, diba? Yun yung pagkakaisang hindi niya kailanman pinabayaan. Kasi ang tao nagkasala. Nahulog sa pagkakasala. Sa pagkain ng ano? Ano po yung kinain? Prutas, hindi mansanas Prutas po yung kinain, di ba? Kaya nga yung tao nagkasala, umisip ang Diyos ng paraan paano maliligtas. Bumaba uli si Kristo para maligtas ang tao. Amen? Kaya nga po, pag ang Diyos nagkaisa, kailanman, hindi niya pababayaan yung kanilang pinagkaisahan. At ikaw nga po yun. Di ba? At ano ang katangian natin? Kawangis natin ng Diyos. Di ba? Yung identity, yung kinaawit natin kanina, di ba? Identity, may nakalagay na identity. Ano yun ba? Lord, you are my identity. Yeah? Identity natin ng Diyos. Pero ang totoo, hindi naman natin kamukha ang Diyos. Wangis lang. Ano bang, pag sinabing wangis? O imahe, di ba? Pag sa lugar na ito, kilala ko, kunwari, si Brother Joseph, basta gulero dito yan Yun yung imahe ko dito. Diba? At ang imahe ng Diyos, ano? Mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Yun yung imahe ng Diyos na nasa iyo.
Di ba? Winasak lang ng kaaway. Di ba? Kaya nga yung imahe natin, di ba, pumangit. Nagkaroon tayo ng masasamang ugali. Di ba? Pagnanasa. Di ba? Kung ano-anong masasamang pag-uugali. Pero ang Diyos, di ba, yung wangis niya sa'yo, maganda talaga. Ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Yung I po, you and I, involve yourself. Yan. Sa pagkakaisa, kung hindi mo i-involve yung sarili mo, hindi ka magagamit. Totoo po? Yeah? Parang palang sinasabi mo, okay na ako sa ganito, okay na ako, paupo-upo na lang. May kasabihan niya, di ba? Tagabutas ka na lang ng upuan. ng upuan. Ang tagal mo ng Kristiyano, di ba? O ang tagal mo nang naglilingkod sa Panginoon, di ba? Hindi ka pa rin magamit ng Diyos. Bakit? Ayaw mo involve sa sarili mo eh. Yeah? Nangipangihinaan ka ng loob eh. Di ba? Dapat involve mo para mabigyan ka ng break. Katulad ko, nabigyan ng break. Praise the Lord. Amen? So kung hindi mo i-involve yung sarili mo, kung hindi mo ilalagay yung sarili mo, di ba, sa posisyon, hindi ka nga mabibigyan. Amen? Sabi po sa Matthew 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang bawat humahanap ay nakakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Di ba? Humingi ka sa Diyos. Ano ba yung gusto mong posisyon? Lord, gusto ko maging singer. Lord, gusto ko maging dancer. Humingi ka. Yeah? Sabi pa dito, kumatok ka sa Panginoon. Lord, gusto ko na maayos na buhay, mag-a-abroad ako. Kumatok ka sa Panginoon. Humingi ka sa Panginoon. At ang Diyos magbibigay sa'yo. Amen? Kasi yung tao, magbigay man yan, may hangganan. Katulad po ngayon, politiko na naman. Marami na naman pangako. Pag ako naging presidente, wala nang squatter. Pag ako naging presidente, wala nang luluklok ng mga diktador. Marami na naman pangako. Pero ito pangako ng Diyos, panghawakan mo. Sigurado to, matutupad to. Ha? Dahil maraming pangako ngayon, tao lang nagsasabi. Pero may hangganan yung kanilang mga pangako na yon, di ba? Pwede siya magbigay, 2, 3, pero pang-4, bumalik ka. Anong sabihin sa'yo? Dami kong nalabigay sa'yo. Ganun ang pag-uugali ng tao. Pero ang Diyos, humingi ka palagi sa Kanya, makakatagpo ka. Kumatok ka sa Kanya, pagbubuksan ka. Humingi ka, pagbibigyan ka. Ganun ang ugali ng Panginoon. Di ba? Ang tanong ko, humingi ka na ba? Baka hindi pa. Humingi ka sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, yung ay natin, i-involve mo yung sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo at magaganap po yan. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon dyan. Gusto kang gamitin ng Diyos, di ba? Kaya lang, marami kang dahilan. Yan ang nagiging dahilan. As may kasabihan nga tayo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nasaan ka? Sa gusto o sa maraming dahilan? Totoo po yan. Yung ugali nating mga tao, pag ayaw natin sa Kanya, nagdadahilan tayo. Tama? Nagdadahilan, marami ako, busy ako eh. Paano kaya pag busy rin si Lord sa'yo, wala ka ng hininga? Yeah? Example po natin, di ba? Tignan niyo po ito. Alam po natin yung kwento ng barbero. Alam po natin yan, kwento ni Bishop yun eh. May isang pastor nagpunta sa barbero. Nagpagupit. Kilala ng barbero yung pastor. Ngayon, itong pastor, ang sabi ng pastor, ay ng barbero, pastor, alam mo, hindi ako naniniwalang may Diyos. Nagulat yung pastor. Napaisip yung pastor. Sabi, bakit naman? Kasi tingin ka sa labas, pastor. Ang daming mga sirang buhay dyan, ang daming may mga problema, ba't di ayusin ng Diyos? Tama naman talaga yung, barbero. Napaisip ngayon yung pastor. Maya-maya, bumailta yung pastor. Alam mo, hindi rin ako naniniwalang may barbero. Sabi ng pastor. Nagulat ngayon yung barbero. Bakit, pastor? Ang ganda ng gupit ko sa'yo. Shaggy, sa gilid. Shaggy yung gupit ko sa'yo. Ba't di ka naniniwala? Ginugupitan na nga kita. Tingin ka sa labas. Ang daming mahabang buhok dyan. Ba't di mo gupitan? Sabi naman ng barbero, hindi ko sila pwedeng gupitan. Kasi kung ayaw nilang pumunta rito. Sabi naman ng pastor, ganun din ang Diyos. Hindi ka pwedeng baguhin ng Diyos kung ayaw mo. Yeah. Totoo po yun. Kung ayaw mo, walang magagawa sa Diyos. Ang Diyos nagpapagaling, pero ayaw mo eh. Pero ayaw mong buksan yung puso mo eh. Ayaw mong kumatok eh. Di ba? Gusto ka ng Diyos baguhin, kaya lang ayaw mo. Busy ka. Marami kang dahilan sa buhay. Ha? Gusto kong magtrabaho. Ha? Gusto kong ganito. Gusto kong i-asenso ang aking pamilya. Ha? Busy ka eh. Tignan niyo to. Kung ang taong ginugupitan ng barbero, di ba?
Kung hindi na siya humahaba ang buhok, hindi na siya babalik sa barbero. Ha? Pero bakit humahaba pa rin ang buhok ng taong ginupitan? Kasi kailangan niya ang barbero. Tuwing 2 buwan, humahaba buhok. Ganun din ang tao. Ang tao, palaging nagkakasala. Kaya kailangan na si Jesus Christ. Para gupitan ka ng gupitan sa lahat ng pagkakasalang nagagawa natin. Amen? Ganun po ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Kung paano mo kailangan ng barbero, buwan-buwan, nagpapagupit ka para pumogi ka, ganun din ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Di ba? Kasi palagi tayo nagkakasala. Sa isip, sa salita, sa gawa. Di ba? Amen po ba? Ganun din po. Kung ayaw mo, hindi ka talaga mapagunan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Mamili, hindi tayo ginawang robot. Di ba? Binigyan ka ng Diyos ng free will to choose. Di ba? Kung pipili ka sa kanan, tanggapin mo yung benepisyo ng kanan. Kung pipili ka sa kaliwa, tanggapin mo yung benepisyo ng kaliwa. At pag pinili mo ang kanan, di ba? I am the way, the truth, Kristo ang right. Di ba? Tanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga po yun. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi minsan, di natin inaasahan, nagkakasala tayo eh. Minsan nga, sino dito pag nadapa, ay, anong nasasabi? Minsan nakakapag bad words ka. Sino po mga ganun? Meron po akong kilala. Ay nadulas na. Nakapagsabi na. Ha? Kaya nga po, araw-araw tayo nagkakasala. Kung paano yung ginugupitan, di ba? Umahaba buhok, di ba? Ganon din tayo. Lagi tayo minsan nagkakasala. Kaya kailangan natin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ng Diyos. Diba? May awit niya eh. Kailangan kita ngayon at kailanman. Ganon ang Diyos. Kailangan natin ngayon at kailanman. Kailangan nating malaman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ang kalooban po ng Diyos, simple lang naman eh. Diba? Makapiling ka niya. Makapiling niya tayo. Diba? Naghihirap lang ang tao kung minsan. Diba? Kasi ginagawa niya yung sarili niyang kalooban. Diba? Ang Diyos may kalooban siya sa'yo. Ano? Anong kalooban niya sa'yo? Magandang buhay, di ba? Sabi sa Jeremiah. Kaya nga po, yung tipo. Malapit na po tayo mga magulang mga kapatid. T, trust in the Lord. Yan, unity, di ba? T, trust in the Lord. Trust to each other. Ang isang kupunan ng basketballista, yeah. Kapag sila walang tiwala sa isa't isa, mananalo sila? Hindi. Hindi sila mananalo. Di ba? So, kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Maniwala ka sa kakayahan niya, maniwala ka sa kakayahan ko. Di ba? At kailangan mo ding maniwalang may Diyos. Na kung saan siyang magdadirect sa atin sa tamang landasin. Dahil kung hindi mo paniniwalaan ang pangako ng Diyos, di ba? Hindi siya kikilos sa buhay mo. Amen? Ang pinaka number 1, kailangan mong maniwala. Saan? Sa pangako ng Diyos. Di ba? Dahil kung hindi mo siya paniniwalaan, walang mangyayari. Di ba? Parang sinabi ko nga kanina, di ba, yung hangin, di ba? Hindi mo siya nakikita, pero mararanasan mo siya. Di ba? Di ba, yun yung faith. Faith, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi mo nakikita. So, kailangan mo munang paniwalaan yung mga bagay na hindi mo nakikita para maramdaman mo yun. Di ba? Sabi, oh, taste and see that the Lord is good. Di ba? Ano yung titikman mo kung wala namang hawak? Ganun ng Diyos eh. Kailangan mo munang maniwala bago mo makita. Yeah? Faith niya eh. Yun yung faith. Bagamat gusto mo, kunyari, gusto ko Panginoon magkaroon ng kotse. Dinideklara mo, wala pa sa'yo. Yeah? O gusto ko Lord gumaling. Pero ang totoo, may kararamdaman ka pa. Pero yung faith mo, gusto mo nang gumaling. Pinagaling ka na ni Kristo. Yun po yung faith. Bagamat nararamdaman mo pa na meron kang sakit, pero naniniwala kang pinagaling ka ng Diyos, pinagaling ka na nga. Ganun po ang pananampalataya, di ba? Trust to each other. Yan. Kailangan din po yun. Magtiwala ka sa kakayahan niya. Di ba? Minsan kasi tayo, di ba? Minsan tayo na lang ng tayo yung gumagawa. Ayaw mong bigyan siya. Ayaw mong magtiwala sa kanya. Di ba? Magtiwala tayo sa mga taong inilagay sa atin ng Diyos. Amen? Trust nga eh, di ba? Kailangan mo mag-trust. Kung paano kang pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay mo, di ba? Ay, pinagkatiwalaan lang din naman tayo ng Diyos eh. Tama po ba? Ng buhay. Di ba ang Diyos kumuha ng putik? Hinulmang Joseph. Hinulmang Adan. At pagkahulma kay Adan, ano pinagkatiwala kay Adan? Hininga niya. Nagkaroon ng buhay. Di ba? Kaya yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Saan? Sa maayos na pamumuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yun po yung at isang araw, kukunin din niya yan.
Tama? Kukunin din niya yung hiningang pinahiram niya sa atin. Kung hindi ka napagkatiwalaan. Di ba? At tayo po, haharap din naman talaga tayo sa Diyos sa paghuhukom. Anong ginawa mo sa buhay mo nung ikay nasa lupa? Di ba? Puro ka lang ba sa yaman? Di ba yung kwento ni Lazaro at mayaman? Diba? May dalawang tao, si Lazaro at mayaman. At yan niya po pupunta ng tao. Itong si Lazaro, puro puno ng sugat. Diba? Samantalang yung mayaman, walang ginawa sa buhay kundi magpakasasa, kain. Si Lazaro nandun sa hapag, sa ibaba. Inaantay niya lang na may malaglag na mumu. Diba? Na mumu at yun yung kanyang kakainin. Dumating ang pagkakataon na sabay silang namatay. Diba? At pagbangon nila, si Lazaro nandun sa piling ni Amang Abraham. Diba? At pagbangon ng mayaman, nandun siya sa impyerno. Diba? Doon sa Gate of Hades, di ba? At anong nangyari, mga magulang, mga kapatid? Tignan niyo po yung taong mapupunta sa impyerno. Hindi naman naaalisin yung kanyang pag-iisip Di ba? Kung nasaan siya. Kaya nga, kung ano yung ginagawa mo sa lupa, yan ang nakabase kung saan ka pupunta bukas. Di ba? Parang ganito, yung anak natin, pinag-aaral natin, tama? Anak, gusto ko magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yeah? At pag di nag-aral, wala na daw kinabukasan. Nakabase talaga sa iyong gawa ngayon kung ano yung paroroonan mo bukas. Amen? Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, tinatanggap mo ang Diyos sa ating buhay, sa ating puso, maganda ang kinabukasan mo. Bakit? Siyang may-ari ng bukas Kaya nga may bukas ng bukas ang Diyos lumikha niyan Amen? At panghuli na po, yung why. Yes to God. Always yes to God. Di ba? Palagi pong sabihin, yes Lord. Yes Lord. Di ba may awit? Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Diba? Palagi kang yes sa Panginoon. Huwag kang magnuno. Amen? Bakit ka huwag magnuno? Siya may-ari ng buhay po natin, kapatid. Katulad po ng sinabi ko kanina, siya ang lumikha sa atin. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita mo. Ginto man yan, pilak man yan, magaganda na sasakyan man yan, bahay na marami man yan, di ba? Siya pong lumikha niyan. Yeah? Kaya niyang pagpalain ang kasino mang gusto niyang pagpalain. Amen? Kaya palagi ka lang mag-yes. Sabi mo, yes tayo sa Diyos. Lagi ka pong mag-yes sa Panginoon. Amen? Yan po yung ating 5 bagay. Ano yung una po natin? Understand. Yung pangalawa, never give up. Yung pangatlo, involve yourself. Yung pang-4, trust. At yung pang-5, ano po? Yes to God. Diba? Sa ating pong buhay, mga magulang, mga kapatid. Diba? Minsan, meron tayong plano sa buhay natin. Tama? Sa pamilya. Ako nga po, nag-iisip din Diba? Pero, alam ko may plano ang Diyos sa buhay ko, sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Di ba? Kaya nga, nag-yes na lang ako sa Panginoon. Lord, bahala ka na. Di ba? Kaya nga yung nagtatrust na lang ako sa Panginoon. Bahala ka na, Lord. Sige. Kung gusto mong maging ganito ang buhay ko, amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Di ba? Yung trust. Kailangan ko mag-trust sa'yo, Panginoon. Dahil dito sa mundo, di ba? Pwede ka namang mag-trust sa tao. Pero ang tao, kapatid, sinasabi ko sa inyo, may hangganan ang kanyang kapasidad. Lahat ng bagay na nakikita mo sa iyong paningin, may hangganan dito sa lupa. Pero ang Diyos walang hangganan. Diba? Kaya niyang pagalingin yung mga may sakit. Diba? Kaya niyang pagalingin yung mga wala ng pag-asa, kaya niyang bigyan ng pag-asa. Diba? Yan po ang katangian ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, basahin po natin sa Lucas. Always yes to God, di ba? Lucas 22 verse 42. Sinabi niya, Ama, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Si Jesus Christ po, nung sa Gethsemane, nakita niya yung hirap. Tama? Sino pong nakapanood ng Passion of the Christ? Nakita niya yung hirap dun. Ha? Pero ba't sinabi niya, huwag ang kalooban ko? Nag-yes pa rin siya sa Lord. Ha? Tayo nga, konting hirap lang, ayaw mo na Konting init lang, ayaw mo na. Tama? Konting pagod lang, ayaw ko na. Bakit naman ganito? Ako na naman inutusan dito. Pero si Kristo, nakita niya yung hirap. Ha? Susuntukin talaga siya. Tatadyakan talaga siya. Duduraan talaga siya. Sasampalin talaga siya. Diba? Ahagupin talaga siya ng latigo. Nakitang-kita niya yung hirap. Diba? Pero nang sabi niya, yes, Lord pa rin siya. Huwag ang kalooban ko, Panginoon, ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Ganon din sana sa buhay natin, kapatid. Minsan meron tayong kalooban. Meron tayong gustong mithiin sa buhay. Meron kang gustong marating. Di ba?
Meron kang gustong mapagtagumpayan. Meron kang gustong plano. May plano ka sa iyong pamilya. Diba? Pero ang Diyos, may plano rin siya sa iyo. Diba? Ang kailangan mo lang, mag-yes ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Palakpan po na muna natin ang ating Panginoon. Ulitin ko lang po, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sumuko sa iyo. Diba? He never give up. Diba? Yung natin. He never give up, he never quit. Diba yung tema natin ngayong taon? Never give up, never quit, move forward. Diba? Magpatuloy, yan po. Do not stop, do not quit, move forward. Huwag ka talagang ihinto. Diba? Huwag ka lang susuko. Diba? Turo ko na po ito sa devotion eh. Pwede ka namang mag-stop. Pwede ka naman ding mag-quit. Hintuan mo yung mga bagay na hindi kalooban sa iyo ng Diyos. Diba? Mag-quit ka sa mga bagay na hindi nais sa iyo ng Diyos. Diba? Huwag kang mag-move forward kung pangit. Diba? Ang sinasabi sa iyo. Diba? Huwag kang mag-move forward kung yan hindi kalooban ng Diyos. Kailangan mo mag-move forward pag kalooban ng Diyos. Amen? Sa ating pong buhay, wala pong aksidente sa Diyos kung bakit ka nandito. Amen? Alam po ng Diyos yung laman ng puso mo. Diba? Alam po ng Diyos kung ano yung gusto mo. Kaya nga po, sa ating buhay, kailangan mo palaging mag-yes sa Panginoon. Kahit mahirap, diba? Kahit maraming pagsubok, kahit maraming challenges sa buhay, di ba? Kahit ang ating buhay, mga magulang, mga kapatid, ay parang akala mo, malayo sa iyo ang Diyos, hindi kapatid, malapit lang sa iyo ang Diyos. Hangin niya, nararamdaman mo eh. Ha? Kailangan mo lang minsan isaksak yung electric fan para maranasan mo ang Diyos. Anong ibig sabihin? Kailangan mong buksan yung puso mo sa umagang ito. Amen? Kailangan pong buksan ang iyong puso't isipan sa Panginoon. Kailangan pong, kung gusto mo pong maranasan ng Diyos, kapatid, ang sikreto, buksan mo puso mo. Buksan mo ang iyong isipan na ang Diyos ay may plano sa iyo. Amen? Na ang Diyos ay maganda ang kinabukasan mo sa Kanya, natin sa Kanya. Amen? Kaya nga po tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Manaming Diyos na buhay, napakadakila mo po sa aming buhay, Panginoon. Wala ka pong katulad, O God. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman na hindi nagbabago, Panginoon. Ang mga pangako mo, O God, ay tunay nga, O Diyos, na magaganap, O God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa lakas, sa hininga. Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Tapat ka sa iyong mga pangako. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na naririto, O God, kilala mo po sila, Panginoon. Alam mo po ang laman ng kanilang mga puso. Alam mo po, Panginoon, ang laman ng kanilang mga isipan, O God. Lord, in the name of Jesus, natagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga kagustuhan nang naayon sa iyong kalooban lamang, O God. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat-lahat sa aming buhay, O God. Matunay nga, O Diyos, na kami hindi mo pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Tunay nga, Panginoon, ang pagsama mo ay palagi naming nararanasan. Salamat ng marami, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. Nakita po natin yung mensahe ng Diyos, paano tayo mananatili sa pagiging matagumpay. Nais ng Diyos na maunawaan natin ang ating mga posisyon. No? Our position is we are the Son of God. We are a child of God. You and me are a child of God. Mga anak tayo ng Diyos. Parang anak, no? Ang posisyon ng ating mga anak sa loob ng tahanan, dahil anak mo siya, meron siyang right na magbukas ng rep, kumuha ng pagkain, meron siyang right na uminom, meron siyang karapatan na gawin ang lahat ng bagay sa loob ng kanilang tahanan dahil siya ay anak ng kanyang parents. No? At para tayo manatili sa pagiging panalo ng buhay, huwag tayong susuko. Huwag tayong aatras sa anuman ang challenge ng buhay, anuman ang hamon ng buhay. Fight the good fight. No? Never give up. Sa pangatlo, no? Huwag tayong susuko. No? Sa pangalawa natin, never give up. Huwag tayong aatras. At i-involve natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon, sa ministry.
At pag na-involve ka, may commitment ka, lalo ka nagiinit sa pagmamahal sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya. No? Ano man yung talent mo, ipagamit mo sa Panginoon. At lagi tayong magtiwala sa Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. No? Bahala si Lord. Magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. No? At lagi tayong, yes Lord, ano man ang ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon, tanggapin mo, wag mo i-reject. Yes, lagi kay Lord. No? Kaya sabi nga, ang Panginoon natin, siya ngayon, kahapon at magpakilanman. Kaya bago tayo mag-pray, umawit muna tayo sa Panginoon. Yes, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Kang katulad, Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang sabihin natin, Lord, wala kang katulad. wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Kamatayan niya'y kalwalhatian mo.
sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang, Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, sa bawat tagumpay namin, ito'y sa iyo nang gagaling. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Mananatili kami sa tagumpay ng buhay. Nauunawaan namin ang kalagayan namin sa iyong harapan. Na kami, O Diyos, ay mga anak mo, tagapagmana ng iyong kaharian, na hindi mo pababayaan kailanman. Katulad ng isang ama o ina sa lupa, na ang kanyang anak ay lubos niyang minamahal at inaalagaan. Hindi pinababayaan. Ganon din kami sa iyong harapan. Ito ang aming posisyon, ito ang aming kalagayan sa iyo. Salamat po, O Diyos, hindi kami susuko anuman ang hamon ng buhay, anuman ang laban. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy naming i-involve ang aming mga sarili na maging bahagi sa gawain mo at makapaglingkod habang may buhay. Saan man kami dumako, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat lagi ka magtitiwala sa iyo. Hindi sa material, hindi sa yaman ng mundo, hindi sa galing at gahusay ng tao, hindi sa kakayahan at magagawa ng tao kami magtitiwala, kundi sa iyo lamang, Panginoon. At lagi kaming yes sa iyo, O Diyos. Lagi kaming oo sa iyo, Panginoon. Ano man ay ipagawa mo sa amin, saan mo man kami dalin. Hindi kami magsasabing ayoko at suko na ako. Yes kami sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, sa bawat isa pong naririto, sabihin po natin ang prayer na ito, maging kayo pong nasa inyong mga tahanan. Sabihin po nating lahat, maging sa mga first-timers, sabihin niyo po ang panalangin na ito. Panginoong Yesus, salamat po. Ibinigay mo ang iyong buhay sa krus upang ako na nagkasala ay iyong iligtas. Salamat, Panginoon. Binibigyan mo ako ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil sa pagtanggap ko sa iyo na aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, tunay ka maghari sa puso ko. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Nananalig po ako sa iyo. Ikaw ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na wala hanggan, sa kaligtasang ibinigay mo sa akin. Ito po aking panalangin. Amen. Ako na lamang magpe-pray. Father God, in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you, Lord, for bringing us in a winning side. Lagi kami, Panginoon, sa dako ng tagumpay dahil ang aming Panginoong Yesus ay nagtagumpay na. Thank you, Lord, we have victory in Christ Jesus. Thank you, Lord, we are victorious. Pagpalain mo nga po ang buhay ng bawat isang nakinig at nagbigay panahon sa iyong salita ngayong umaga. Maging ang nasa kanilang mga tahanan,
bless their family, Lord. Bless their lives, oh God. Bless the works of their hands, oh God. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng buhay. Nakamit na namin ito. Salamat po, O Diyos. I pray that the spirit of unity rule and reign in their family, O God, in Jesus' name. Salamat, salamat. We claim it, O God. Maging ang aming bansa ay papangyarihin mo ang tunay na pagkakaisa simula sa pinuno namin, sa aming presidente, down to the barangays, O God, in Jesus' name. Tunay na magkaroon ng pagkakaisa sa aming bansa. Pagkakaisa na mapayapa ang aming bansa, pagkakaisa na nagmamahala, nagpapatawaran. Lord, salamat, salamat. Dahil hindi mo papayagan na mawasak at masira ang aming bansa, bagkus ang tunay na pagkakaisa ay maghari lamang. Maging sa bawat pamilya ng mga Pilipino, sa bawat mga mananampalataya mo sa loob ng kanilang iglesia, ang tunay na pagkakaisa ay maghari, Father God. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng karangalan, papuri ay para sa iyo lamang, Ama. Sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Amen, Amen. Praise God. Umawit po tayo kay Lord ng isang victory song, no? Tayo po ay victorious na. Amen po ba? Victorious na tayo. Ang sabi ng awit, we are victors, no? We are conqueror. Walang talunan, no? Walang talunan Kristiyano. Kasi pagka talunan ka, lagi kang malungkot, lagi kang depressed, may problema ka iniisip, wala na yan dahil ang Panginoon pinagtagumpay na tayo. Amen. Praise God. Sige po, umawit tayo kay Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. Once again, we are victors, we are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death and more. Trumpet shall sound. The dead shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors. Amen. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Victors in Christ.
victorious ka na. No? Amen. Praise God. Palapakan natin muli ang Diyos. Amen. Sige po, maupo tayong lahat. No? Narinig ko sa likod, BBM ka na. Parang gano'n nadinig ko. Dahil, amen. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay naroon na tayo ay maging matagumpay. Amen? Amen. At sa oras na ito, gusto ko pong i-share sa inyo no, habang nagtuturo po si Pastor Dodong. Ito po yung salita ng Diyos na inilagay sa akin ng Panginoon para po sa gawain na ito ng pagbibigay. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 7 hanggang 10. Sa Tagalog mo, Henrix. Galatia, chapter 6, Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Yan. Basahin ko muna sa English, no, habang hinahanap sa Tagalog. Ang sabi dito, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap the life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. Di po nakita, Brother Hendrix, sa Tagalog? Wala pa rin? Yan. Ang sabi po dito, no? Huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. At sa uli, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Praise the Lord. No? Dito makikita natin sa mga talatang ito, how can we stay na tayo ay maging matagumpay? It depends sa tinatanim natin. No? Ito ay depende sa tinatanim natin o yung sa ginagawa natin. Kung nais natin na tayo ay umani, ang sabing ganon, ng kabutihan, magtanim tayo ng kabutihan. At sa pagkakataon na ito, bago tayo dumako sa ating offering, alam niyo po, mayroon po akong naroon na nabasa ngayon, kung titignan niyo po sa YouTube, yung gravitas, no? Gravitas ang ano niya. Doon po ipinapahayag na ngayon po ang China ay inuobliga ang lahat ng kanyang mga mamamayan, no? Yung nakakataas na mag-imbak sila ng pagkain. Di ko alam kung hanggang kailan, pero ang command sa kanila ngayon ay mag-imbak ng pagkain. At kung titignan po natin, halos lahat po ng ating mga kinakain, maging ang mga gulay, no? Galing ng China. Eh makikita nyo, ang lalaki, no? Naroon na, ang tagal-tagal na, parang hindi nabubulok dahil meron silang nilalagay na mga chemicals para ito ay ma-preserve. Kaya sila po ngayon ay naroon na pinag-iimbak sila. No, hindi lang for how many months.
I think for a year or 2 years. Bakit? Sapagat katulad po nung ating sabi nga, mayroon po rin ako naririnig na mayroong mas worse. Kung tayo ngayon, ang buong mundo ay nagulat dito sa dumating na pandemic daw, na tungkol sa COVID. Nagulat ang tao. Bakit? Kasi hindi prepared. Walang nakakaalam. Nabigla na lang nangyari yung bagay na ganito. Naging balita na pandemic. Na kung tutuusin po, katulad po sa atin, ilan ang naroon na sabi ay na-infect. Hindi natin alam kung talagang totoo na yung 2 million na yon ay talagang lahat ay COVID. Pero makikita natin, naroon yung, sabi nga po, espiritu ng pananakot sa mga tao. Pero makikita natin na kung halos sabihin na natin 2 million na infect, pero halos 2 million din naman ang gumaling. Is that pandemic? Pero ang tanim sa tao, pandemic. Kaya marami takot na takot. At sa pagkakataon na ito, nais ng Diyos na tayo ay maging handa. Dahil makikita po natin, meron kung kayo po ay mag-ano sa YouTube, basta anuhin yun sa Gravitas, sinasabi yung mga nangyayari, lalo na yung mga ginagawa ngayon. Sa China, meron na naman parang pinaplano sila. Pero tandaan natin, katulad ng ating pinag-aralan, the Lord wants us to be a winner, to be victorious. Hindi tayo caught unaware, Hindi tayo caught unaware. Sa papaanong paraan? Katulad po, kapag sila ay nag-stop, dahil ngayon pa lamang pinag-iimbak na nila yung kanilang mga mamamayan ng pagkain. Maaaring dumating sa punto, hindi na sila mag-export. Halos buong mundo umaasa sa kanila. Bakit? Dahil napakasagana ng kanilang mga bunga. Minsan nga po nakakaawa yung ating mga magsasaka. Yung kanilang mga inaani na bubulok lang. Bakit? Ayaw tangkilikin. Maaaring yung iba, nakita din sa Facebook, isang truck ng carrots, isang truck ng yung mga inani doon sa atin, sa norte. Dahil hindi mai-distribute. Dahil pinapasukan ng mga galing ng China, ano nangyayari sa ating mga pananim? Tinatapon. Nasasayang lamang. Pero alam niyo po, sa pagkakataon na ito, the Lord wants us to be prepared. Kung sa pagkakataon na ito, umaasa ka sa lahat lamang ng galing sa ibang bansa, darating ang punto, ang sabi nga dun sa isa kong napakinggan, nag-open ang economy, pero walang mabili. May pera, wala kang mabili dahil walang stock. Nag-uumpisa na po sila noon. Kaya kahit gaano karami ang pera mo kung wala kang mabili, ano mangyayari? Pwede mo bang kainin ang pera mo? Hindi po. Kaya sa pagkakataon na ito, ang sabi dito sa Galatia, ang ating Panginoon, we cannot mock Him. Di natin siya pwedeng tuyain or naroon na dahil anuman ang ating itanim, aanihin. Sa oras na ito, nais ng ating Panginoon na tayo mismo, be resourceful. Ngayon pa lamang maghanda na tayo. Na kung dati-rati, naalala ko, nung ang ating ginagamit ay yung bawang natin. Sino dito yung gumagamit ng bawang natin? Ang bawang natin, makikita natin, maliit, di ba? Pero ilang butil lang ang ginagamit natin. 2, 3, Napakaliit. Pero kapag gumamit ka ng 2 o 3 nung ang sabi nga, yung kailangan mong linamlam, yung kailangan mong nakukuha mo. Pero ngayon, sa bawang na ating nabibili, halos 1 buo na ang ilagay mo, parang kulang pa rin, di ba? Alam niyo po, it's high time. It's high time
No? Maging aware tayo, wag tayong makot in, sabi nga, naroon na, sabi nga ay makita natin ang ating sarili, naku, walang mabili. Alam niyo po, ngayon pa lamang, nais ng Diyos, umpisahan natin. Magtanim tayo. Dahil ang sabi sa Bible, ano man ang ating itanim, aanihin natin. Paano ako magtatanim? Wala naman kaming lupa para taniman. Alam niyo po, purihin ng Diyos, sapagkat tayo ay inilagay ng Diyos sa isang lugar, sa bansa na kung saan, anuman ang bumagsak, tumutubo. Kaya wala tayong pwedeng idahilan sa ating Panginoon. Kahit po sa mga pasu-pasu lamang, mag-umpisa na po tayo. No? Kaya yung mga umaasa sa yung mga gawang naroon na mag-umpisa ka na rin na magbago ng iyong panlasa. Kasi yung iba sinasabi, ay hindi ako kumakain ng gulay, hindi ako makakain ng ganyan. Umpisahan na nating kainin yung itatanim natin na paaanihin o palalaguin ng ating Panginoon. Amen? No? Dahil naroon po na sabi nga, hindi po aksidente. No? Upang hindi tayo makasama doon sa magugulat. Dahil tayo ay handa. Because we are born to be a winner. Amen? Tayo ay pinanganak. Tayo ay tinawag para maging isang matagumpay. Hindi talunan. No? Kaya ang sabi po sa Galatia, anuman ang itanim natin, aanihin natin ito. Kaya po, it's high time. Mag-umpisa na po tayo. No? Mag-umpisa po tayo na sa ating paligid, sa ating nga ay naroon na magtanim na po tayo. No? Para dumating man sa punto na hindi na sila mag-export, no? Wala na tayong ma-import, meron kang tanim. Amen? At alam niyo po, kapag ampo ang ating mga tinanim, ay talagang, sabi nga po ni Sister Cathy, nagugulat po kasi kami dahil yung pong kalamansi doon sa harap ng tindahan nila, no? Grabe po kung mamunga. Kaya yung mga bumibili doon, pagpili, meron pang daladalang kalamansi. Dahil sobra po. Bakit? Dahil kinakausap ni Brother Rio yung kanyang pananim. No? Kaya marami pong paraan ang ating Panginoon. At hindi lamang po sa larangan ng pagkain. No? Maging sa larangan ng pananalapi. Kung paano at tayo ay masusustain. Marami makikita natin na wala ng trabaho dahil sa nangyaring pandemic. Pero yung mga tunay na nagtiwala, katulad ng ating napag-aralan, katulad ng isinier sa atin, yung mga tunay na nagtiwala sa ating Diyos, kailanman hindi pinabayaan. Amen? Sapagkat ang pangako niya, I will supply all your needs according to His riches in glory. Hindi ayon sa yaman ng mundong ito. Hindi ayon sa dami ng export natin galing sa ibang bansa. But according to His riches in glory. No? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, mag-focus tayo. Katulad dun sa understand. Ano ba yung ating layunin? Ano ba yung ating naroon na sabi nga ay pagkakatawag sa atin? Katulad ng ating misyon. To lift up the name of Jesus. No? Ang unang-unang dahilan bakit tayo hinahayaan ng Diyos na mag-stay o magkaroon pa ng bagong buhay sa bawat umaga ay upang itaas ang kanyang banal na pangalan. To preach His kingdom, no? Upang ibahagi na sa kaharian ng Diyos kahit kailan walang pagkukulang. Amen? Dahil sa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay napunta sa kaharian ng Diyos, mayroong kang kasapatan sa iyong buhay. Hindi ka pagkukulangin. Masasabi mo yung sinabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya sa oras pong ito, maging sa ang ating pong ginagawang offering, sabi nga po, pagbibigay natin ng ating tithes and offering, it is one way of
planting. Ito ay isang paraan ng pagpa-plant, no? Ng pagtatanim. At tandaan natin, we cannot outgive God. Hindi natin siya mahihigitan. Ako po personally, naranasan ko po yun. Nakita ko kung gaano siya ka-generous. No? Kami po, nag-umpisa kami ni Bishop, no, na talagang naglilingkod na sa Panginoon. Wala kaming secular job. No? Wala kaming sweldo na talagang aasahan mo. Pero nakita namin kung paano ang Diyos ay tumugon sa lahat ng pangangailangan namin sa aming 4 na anak na ngayon ay mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. No? Dumarating po sa punto nung kami po ay nasa Mindoro, ang kanya pong allowance, no, ang weekly allowance niya, pag binigay ang kanyang weekly allowance, no, kukunin niya lang po yung kanyang pamasahe at ibibigay na yung iba sa akin para po sa budget namin. Hindi po alam ni Bishop, kapag po ang budget, ang ibigay po sa akin na budget, sa palagay ko, sa aking kaisipan, hindi kakayanin ng aming pangangailangan. Alam niyo po kung ano ang aking ginagawa. Kapag po oras na ng pagbibigay, buong buo, inilalagay ko sa offering bag. At sinasabi ko, Lord, kayo ang magpo-provide ng aming pangangailangan. Hindi po nagkaroon ng kabiguan kahit minsan. Nakatapos po ang aming mga anak ng kolehiyo, no, sa pamagitan po ng pagsusupply ng ating Panginoon. Marami po siyang kaparaanan kung paano niya po tayo naroon na susuplayan. At ang sabi nga po, isa sa purpose natin, isa sa layunin natin, na makapag-share, no? Maibahagi, makapag-preach. Lahat ba tayo hahayo? Lahat ba tayo naroon na magsasalita sa pulpito? No? Hindi po. Dahil mayroon tayong kanya-kanyang responsibility, katulad ng sinabi sa atin kanina ni Pastor Dodong. Meron tayong bahagi kung paano maibabahagi, paano may tataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa Roma, tignan natin Romans chapter 10, verses 13. Romans chapter 10. Ang sabi po dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Ito po isang katotohanan. Lahat daw po ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya isa pong obligasyon natin, ibahagi natin ang ating Panginoong Hesus. Ipakilala natin ang ating Panginoong Hesus para tawagan nila ang ating Panginoong Hesus. No? Para tawagin nila. Dahil kapag tinawagan nila, no, ang ating Panginoong Hesus, ang sabi sa kanya salita, maliligtas. No? Maliligtas. Pero ang sabi sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Pero paano daw sila tatawag? No? Sa Kanya, sa ating Panginoon, kung hindi sila mananampalataya. And how shall they believe in Him? Paano naman sila mananampalataya? In whom they have not heard. Kung hindi nila narinig. No? Kung hindi, wala silang narinig tungkol sa ating Panginoong Hesus. And how shall they hear without a preacher? Paano sila makakapakinig kung walang magsasalita, kung walang magpipreach? And how shall they preach? Ang sabi dito ha, and how shall they preach? Paano naman sila magpipreach? Except they be sent. No? Except they be sent. No? Kung hindi siya ipapadala. No? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. No? Kaya, ang sabi po dito, katulad ng ating pinag-aralan ngayon, our mission is to lift up the name of Jesus, to preach the gospel. No? Paano daw naroon na makakapakinig ang mga tao kung hindi ibabahagi? At paano naman makakapag-preach kung hindi masesend? Dito po pumapasok ang ating tithes and offering. Yung ating pong ipinagkakaloob, no,
sa gawain po ng ating Panginoon, ito yung ginagamit. Si Pastor Dodong po, hindi siya naroon nakakarating ng Parañaque na lumilipad. Hindi rin naman siya pwedeng pumunta ng Parañaque na maglalakad. Nangangailangan siya ng gasolina. Ang ating pong mga misyonaryo, katulad po nila Pastor Gab na ngayon ay nasa Alaminos, Pangasinan, hindi po sila makakapagpatuloy doon ng pangangaral ng salita ng Diyos kung hindi masusustain ang kanilang mga pangangailangan. Ang kanila pong binabahagi doon ng mga salita ng Diyos ay mga nasa tabing dagat, no? Nasa mga bukid-bukid na kung saan, kung titignan natin, wala silang sapat na kakayanan na magbigay. Pero purihin ng Diyos sa gawain pong ito, yung ating pong ipinagkakaloob, ito ang ginagamit upang marami ang makarinig ng salita ng Diyos na kung saan kapag nakita nila, nalaman nila ang katotohanan na tanging kay Kristo lamang may pag-asa, kay Kristo lamang mayroong tagumpay, at kay Kristo lamang mayroong kaligtasan. Makikita po natin, no, na naroon po na ang ating ipinagkakaloob ay hindi nawawala ng kabuluhan. At tandaan natin, anuman ang ating itanim, ito ay ating aanihin. Walang, sabi nga, we cannot outgive Him. Hindi natin siya pwedeng pagmalakihan, no? Sapagkat ang ating ipinagkakaloob ay nakikita niya. Walang naililihim sa ating Panginoon. It is not after the amount. Hindi ito after the amount. Kahit magbigay ka ng 10 milyon, kung ang 10 milyon na iyon ay katiting lamang ng pagpapala na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, it is useless. Kung magbigay ka ng 10 piso, pero ang 10 pisong ito ay tanging yaman mo, ito ang halaga na kung saan ang Diyos ay nalulugod. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, katulad ng sinabi dun sa Galatia, Kapitulo 6 na atin pong binasa kanina, no? Kapag tayo'y nagtanim ayon sa Espiritu, tayo ay aani, no? Ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang aanihin natin, hindi kayang sukatin ng anumang halaga sa mundong ito, no? Grabe po kapag ang Diyos natin ang siyang nagbigay o nagbalik ng pagpapala. Amen? Kaya sa umaga pong ito, gawin natin yung bahagi upang tayo ay maging isang winner. Na anuman ang mangyari, upang banta pa ang gawin ng kaaway, anuman pang mas mahigpit na pandemic pa ang dumating, ang mga tunay na magtitiwala sa Panginoon kailanman hindi matatalo, kundi laging mananalo. Amen? Amen. Kaya yumuko tayong lahat at pumikit. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kami po ay tinawag nyo upang maging mananagumpay. Hindi nyo kami tinawag, Panginoon, upang maging talunan. Sa oras na ito, salamat sa katotohanan na aming narinig. Sa mga katuruan, Panginoon, sa inyong mga salita na nagpapatunay na kayo ang siyang tumawag at pumili sa amin. Sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo po na magampanan namin ang dapat naming gampanan, Panginoon. Katulad ng pagtatanim na ito sa larangan ng pananalapi, na kung saan ay alam namin nagagamit para marami pang kaluluwa ang naroon, Panginoon, makakilala sa inyo, tumawag sa inyo, Panginoon, magkaroon ng tunay na pananampalataya at magkaroon din ng tunay na pagtitiwala sa inyo. Salamat sapagkat ang amin pong ipinagkakalob sa inyo, alam namin kahit kailan ay hindi mawawala ng kabuluhan. At hindi rin namin kayo mahihigitan sapagkat kayo ang magsusupply ng lahat ng aming mga pangailangan, ng aming buong pamilya, sapagkat sinabi nyo, Panginoon, na naroon, O Diyos, hallelujah, na kahit minsan hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami Lord, iiwanan. Kaya sa pagkakataon pong ito, habang ipinagkakalob po namin ang aming pong mga handog, ang aming mga offering, ang aming mga tithes, Father, accept this, Lord, na isang mabangong samyo sa inyong harapan bilang pagpupuri at pagsamba namin, pagdakila sa inyong banal na pangalan.
Marami pong salamat sa mga pagpapala na patuloy niyong ibinubuhos sa aming mga buhay. At ang mga pagpapalang ito ay magiging pagpapala din para sa iba. Thank you, Lord, for using us as a channel of blessing. We honor you, we bless you, we adore you, we give you all the glory, the praises, and the thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan
natin muli ang Diyos. Praise God. To God be the glory sa awit na yon na aawitan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Praise God. Mahalaga announcement. Amen. Para po sa ating mga announcement po ngayong week, tuloy-tuloy po ang ating morning devotion po every Monday, Wednesday and Friday po yan. Mapapanood po natin sa ating Facebook po ng Jesus Be Lifted Up Church. Every 9 a.m. po yan. At mapapanood po natin ang ating mga pastor po. Galing din pong Mindoro po na nagkasama po na nagtuturo sa ating morning devotion. And patuloy-tuloy po ang ating mga evening services po. Pag Monday, ang ating Thanksgiving worship po. At tayo po ay magpapasalamat, pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon, and ating midweek service every Wednesday po yan, and soaking po every Friday po yan. Yan, MWF po ng 7 p.m. po. And tuloy-tuloy rin po ang ating online prayer gatherings ng mga fathers po, Monday to Saturday po sila ng 4 a.m. And then mothers po, Monday to Friday ng 5 a.m. And ganun po ang ating mga pastor ng Monday to Saturday po sila ng 5 a.m. Sila po ay nag-online prayer gathering po through Facebook Messenger po. And ang mga youth po, iniimbitahan po namin na maki-join po sa amin every Sunday po ng 7 p.m. Via Google Meet po yan, ang ating online youth fellowship. And ngayon pong Tuesday, meron po ulit tayong training. Yan po, feeding po every Tuesday ng 8 p.m. po via Zoom. Pinapanunganahan po ni Bishop. And last po, ang ating mga social media accounts po sa Facebook po, Lifted Up Church. And sa YouTube account naman po ay J Blue Church. Tayo po ay i-like po natin yan at mag-subscribe po tayo para mapanood po natin ang ating mga lives po or yung mga previous lives po ina-upload din po sa JBLU Church. Yun lamang po. After service po, meron lamang tayong mga 5 minutes na meeting, lahat ng mga workers at patungkol po yan sa Alaminos tsaka sa Mindoro, yung ating mga anniversary gagawin po diyan. Sige, tumayo tayong lahat para sa ating closing prayer. Balik natin kay Lord ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri ay para sa Panginoon lamang. Amen. Papuri at pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay
manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila naming Diyos sa langit, maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Na sa umagang ito palang, Panginoon, Lord, binusog mo na, Lord God, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga espiritu ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, hallelujah, iniibig ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon. Na tunay nga po, O Diyos, na napakaganda, Lord God, napakabuti, Lord God. Hallelujah, napakasarap, Lord God, ng iyong mga pangako, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, kung paano kami, Lord God, magkakaroon ng pagkakaisa, Lord God, na sumamba sa iyo, na magpagamit sa iyo, Lord God, na manatili, Lord God, sa iyo, Lord God, na sumusunod, Lord God, hallelujah, at nagdadakila, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Ganun na din, Panginoon, sa iyong anak na ginamit, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa aming Pastor Joseph, Panginoon, Lord, ibalik mo, Lord God, ang kanyang lakas na nawala, Lord God, sa kanyang pag-aaral, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. Biyayaan mo, Lord God, ng kapayapaan, Lord God, ng pagkakaisa, Lord God, ang 10 ng kanyang pamilya, Lord God. Ganun na din, Lord God, ang aming bahay sambahan, Lord God, na J. Blue Family, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. Hallelujah, hallelujah, na Lord, patuloy kami, Lord God, na mauhaw, Lord God, sa iyong presensya, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Na mabaon namin, Lord God, sa aming pag-uwi, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, na nagrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na matayuan namin, Lord God, ang aming pananampalataya, Lord God, sa iyo. Ang aming pagsumpa, Lord God, sa iyo, Lord God, na ikaw lang, Lord God, ang tangi naming Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari sa buhay na ito, Panginoon, sa mundong ito at sa bansang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. At Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, Lord God, sa sandaling ito, sa aming pag-uwi, sa aming pangsamantahang tahanan, Lord, sa 4 na sulok, Lord God, ng aming mga tahanan, Lord God, manatili, Lord God, ang iyong presensya. Ang iyong mga salita, Lord God, hallelujah, hallelujah. 10 ng aming, Lord God, mga kaibigan, Lord God, na aming ipinananalangin, Lord God, na patuloy, Lord God, mong hinihipo, Lord God, sa aming morning devotion, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Mulit-muli, Panginoon, dinadakila ka namin, tinataas ka namin, minamahal ka namin, sinasamba ka namin, ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo, aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless you all. Magkita-kita po tayo bukas ng 9 a.m. sa ating live streaming at sa gabi rin po alas 7. Amen. Amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko.
paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw